Maraming investments ang inaasahang papasok sa bansa dahil na rin sa nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Europa sa susunod na linggo. Bukod sa iba't ibang kasunduang lalagdaan, inaasahang matatalakay rin ang issue sa West Philippine Sea at kapakanan ng mga OFW. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Panibagong oportunidad para sa iba't ibang sektor sa Pilipinas ang mabubuksan. Yan ay sa nakatakdang pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Europa sa susunod na linggo. Matapos kasi ang matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Australia, biyaheng Germany at Czech Republic naman ang Chief Executive para sa 5 araw na back-to-back visit mula March 11 hanggang March 15. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magsisilbing daan ang pagbisita ng Pangulo sa naturang mga bansa para sa pagpapatibay ng bilateral cooperation, pati na ang pagpapalakas pa ng kalakalan at pamumuhunan sa bansa. Lalo't nakatakdang magkaroon ng pagpupulong ang punong ehekutibo sa mga business leader doon. The President will also attend business forums in both countries participated in by prominent business leaders. He will then meet with major companies intending to take advantage of the Philippines' continuing impressive economic performance and conducive economic investment environment. Ilang kasunduan din ang mapipirmahan, gaya ng Joint Declaration of Intent sa Transportation Agencies ng Pilipinas at Germany na naglalayong mapalakas ang kooperasyon sa maritime sector. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Isang cooperation program din ang mapipirmahan doon sa pagitan ng TESDA at German Institute for Vocational Education and Training. The cooperation program seeks to continue TESDA and BIBB's partnership on technical and vocational education and training, or TVET. Isang joint communique naman ang isasapinal sa pagtungo ng Pangulo sa Czech Republic para matiyak ang ligtas at maayos na migration ng mga Pilipino roon, gayon din ang pagprotekta sa kanilang karapatan at kabutihan bilang mga overseas worker. Sa ngayon kasi, nagpaabot ng interes ang Czech Republic para madagdagan pa ang mga Filipino workers doon, kung saan itinakda ng bansa ang quota sa 10,000 OFW kada taon na dati ay nakatakda lamang sa 5,000. They really appreciate the work ethic of our countrymen and their talent and skills. So that's one. So they do get a premium in terms of recruitment and benefits. And as far as Europe is concerned, Europe has a problem with its population. A lot of them have a shortage in their working population. Ayon pa sa DFA, malaki rin ang posibilidad na mapag-usapan ang issue sa West Philippine Sea sa pagbisita ng Pangulo sa Germany at Czech Republic. Lalo't matatandaan na nagpaabot na ng suporta sa Pilipinas ang dalawang bansa matapos ang ilang insidente sa teritoryo. Ipinunto naman ng ahensya na para sa ikabubuti ng Pilipinas ang pagbisita ng Pangulo sa ibang mga bansa at hindi pag-aaksaya ng government fund. No, hindi po. Yes. This is indeed, these trips are all in support of the President's development agenda for the well-being and well-being of our country and the progress of the Filipinos. Naging posible ang pagbisita ng Pangulo sa dalawang bansa matapos siyang imbitahan ng mga opisyal doon. Sa datos ng DFA, nasa 36,000 na mga Pinoy sa Germany, habang nasa 7,000 mga Pilipino naman ang nasa Czech Republic. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.